Hello po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw po sa inyong lahat. Diyan po sa abroad, sa United States of America, Canada, Saudi Arabia, UAE, Singapore, Malaysia, at saan man pong sulok ng mundo ay may Pilipino. Sa ating pong mga OFW at sa ating pong mga seafarers, kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, tuloy na po tayo. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang 1 piso 2018 Jose Rizal. Kumbaga sana ito yung kanyang yung mint mark. Yung kanyang mint mark ay nasa taas ng nasa taas ng kanyang pangalan, no? Hindi kapantay ng pangalan yung mint mark. Basta etong coins kasing ito, isa ang isa siyang hard to find, tapos rare, tapos error pa. Tatlo ang kanyang katangian, ha. Medyo matindi ang ang kanyang natatagong katangian. Kung nag-iisa lang to sa nag-iisa lang siya sa buong mundo. Itong 2018 na to, may pag-asa siyang sumikat kasi nag-iisa lang siya eh. Pagka ganyan nakakakuha tayo ng mga coins na ganyan, error, oh. Yung pagka-error niya, ewan ko kung anong klase ng pagka-error niya. Kasi hindi ko alam kung nasa gasaan ng trend to o ano. Kasi oh. Hindi mo alam kung pinukpok o napitpit siya o ano. Kasi tingnan yung kanyang pagkaka-error. Hindi pa natin masasabi kung paano siya naging error kasi mukhang pinukpok, oh. Pero yung coins na to, rare siya. Kung hard to find, napakababa lang ng low minted to, kaya maswerte yung may mga hawak na ganito, tapos yung hindi pa talaga yung talagang makintab pa. Ayan. Kaya lang yun, may mga kamukha siya. Etong pagkaka-error nito, walang kamukha yung kanyang error, oh. Ayan, kaya napakagandang koleksyon nito. Kung nag-iisa siya sa nag-iisa siya sa mundo. Wala siyang katulad. Yung yung 2018, kapangalan niya. Pero yung kanyang error, nag-iisa siya. Isa lang ang itsura niya. Oh, yan, oh. Pati yung kanyang likod, may extra petal pa yata. Titingnan nga natin, nasa likod pa tayo ng sample ng isang 2018. Baka may extra petal pang yan. Titingnan natin ang 2018. Ito. Yan, 2018, no? Tingnan natin yung likuran. Hindi. Hindi siya extra petal. Kasi meron talaga mag-error, extra petal eh. Yung meron sumusobra banda rito eh. Yung meron sumusobra siya banda rito. Ito, hindi naman. Pero itong 2018 na to, napaka-low minted. Napaka-rare po nito, ha. Ito naman, ang kinagandahan dito sa coins na to, nagkaroon siya ng ng katangian, nag-iisa lang siya. Nag-iisa lang siya. Tsaka tignan nyo po yung tignan nyo po yung kanyang yung letter ng Pilipinas. Yung words ng Pilipinas. Tsaka yung Republika. Hindi po siya nakapantay dun, hindi po magkapantay yung hindi po magkapantay yung kanyang letters. Pero itong isang 2018, magkapantay ang kanyang letters. Ay, didikit natin ito isa. Ayun, yung Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Yan, 2018. Yan, oh. Republika ng Pilipinas. Ito po, hindi po siya magkapantay, oh. Yan ang magiging palatandaan nyo dyan. Para kung may maitabi man kayong ganyang coins, yan. Napaka-rare po niyan. Pero kung nakita doon sa vlog, 3 piraso yung kanyang 3 piraso yung kanyang 2018 na ganito, yung kanyang mint mark nasa taas. Ayan, oh. Sa akin, isa lang, ito lang. Pero error coins. Sa na-discover natin yan sa panahon ng sa panahon ng COVID-19. Panahon ng pandemya. Kaisa-isa siya.
Ayan ha, titingnan po natin ha. Yung kanyang mint mark. Ayan, para madali natin matandaan. Sa pangungulekta, ayan. Ayan, ang kanyang mint mark. Oh, ito, nasa taas. Tapos yung kanyang Republika ng Pilipinas, ayun. Ayan. Ito naman kanyang Republika ng Pilipinas. Ayan, Republika ng Pilipinas. Halos magkapantay siya. Ito, ang laki ng uwang, oh. Republika ng dito banda. Yan, madali nyo na makikita yan. Kaya pag nakapag-ano kayo yan, ha, kasi ang presyo niyan, ha, yung pinakamababa, ha, 300. Maabot na po yan ng 300 to 1,500 na po ang kanyang presyo, ha. Lalo pang tataas siya kasi talagang walang makita. Bihira. Napaka-low minted. Low minted itong to. Itong coins na to. Ayan po, ha. Republika ng Pilipinas. Ito, Republika ng Pilipinas. Para madali niyo po matandaan. Kasi baka hindi natin makuha sa isang bira eh. Kaya tinuturo ko siyang mabuti. Kasi nga, kailangan natin makita mabuti. Yung Jose Rizal, ito. Jose Rizal. Para hindi tayo malito sa paghahanap. Kasi siyempre, ano yan eh. Tsaka yung kanyang kintab, medyo makintab. Hindi naman siya frosted, pero makintab siya. Ito. Meron pa tayong aaralin dyan tungkol sa mga coins na na 1 piso kasi 4 na klase yan eh. Ito yung pinaka low minted. Medyo naswertehan ko lang to. Napunta sa akin itong Napunta sa akin itong 2018. Nag-uumpisa sa ang presyo niya 300 hanggang 1,005 na po. Tataas pa po yan. Sa na-discover ko to sa panahon ng COVID. Kung sa ano pa tayo tatawag natin dito? Rare, hard to find, error coins. Kung pinukpok man to, sino kaya pumukpok nito? Buti hindi niya tinamaan buti hindi niya tinamaan yung 2018 tsaka yung kanyang date, no? Buti hindi niya tinamaan tsaka yung mint mark. Importante kasi yan, no? Pero kung sinadya niya man pukpukin yan, kaswerte hindi tinamaan yung yung mint mark at tsaka yung kanyang petsa, no? Galing rin. Baka talagang sisikat siya pagdating ng araw. Itong coins na to. Kasi nag-iisa lang siya. Hindi man natin masabi kung anong dahilan ng kanyang pagkaka-error. Kung bakit nagkaganito ang itsura niya. Ayan. Ayan, para makikita natin mabuti. Ayan, plastic siya. Hindi na pwedeng hawakan yan. Ganyan na lang siya eh. Mangyari kasi nickel plated steel. Sa nickel-plated lang, steel yung gitna. Kung baka kalawangin, masira, mahamugan, mabasa ng pawis ng kamay. Ayun. Kaya yan ang kanyang katangian ng 2018 sa Republika ng Pilipinas, 1 piso Rizal. Ayan ang kanyang katangian, no? Napaka po yan, napakababa ng minted yan. Okay po, Sana po nakapagbigay ako ng konting aliw, konting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli po, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.